Good morning everyone. So Merry Christmas po sa ating lahat mga ka-backyard. So kumusta mga alaga yung ibon? Hindi ba sila na-stress kagabi dahil sa mga putukan na naririnig nila? So for today's video mga ka-backyard, pag-usapan natin kung gaano kaganda mag-alaga ng cockatiel na ibon sa ating mga bahay. So maganda ito gawin natin pang sideline, lalong lalo na pag isa kang estudyante. So maganda ito na alagaan mo dahil pwede kang maka-income dito. Kahit mga inakay pa sila, pwede mo na silang may benta dahil mayroon po tayong mga customer na gustong mag-avail ng handfeed cockatiel para gawin nilang pet sa kanilang mga bahay. At mayroon ding iba kapag mayroon kayong mga adult na cockatiel na patok din sa kanila dahil gawin nila itong breeder sa kanilang area. So ngayon mga ka-backyard, ipakita ko sa inyo dahil nung last update ko is mayroon tayong 4 na painakay sa aking cockatiel. Good news po ito sa atin dahil na-solve po yon lahat. At ipapakita ko sa inyo kung sino ang nag-avail, kung sino ang bumili sa ating 4 na mga painakay na cockatiel at bakit ba ito maganda alagaan at magandang gawing sideline sa ating bahay. So let's go mga ka-backyard, start na tayo. So ayan na nga mga ka-backyard, kinuha ko na yung 2 handfeed babies natin na ibigay ko sa ating customer dahil maaga po nag-message siya sa akin na pwede ba daw mag-avail siya ng 2 handfeed cockatiel dahil kukunin nila. So mayroon tayong available ngayon kaya ito yung ibigay ko sa kanya. So ayan, 2 pong handfeed babies na good na for handfeed. So napakaganda po ng mga cockatiel na to, napakaamo at saka napakabait dahil sinasanay ko po ito bawat araw na nagpapakain ako sa kanilang parents, sinahawak-hawakan ko sila. So ayan, nasa box na po yung 2 handfeed cockatiel natin at saka mayroon ding freebies na sakto formula. So ayan na po si Ma'am and Sir. So ito yung order nila, 2 handfeed babies. So ayan, so nakuha na po ni Ma'am mga ka-backyard ang kanyang 2 order na handfeed babies. So masayang-masaya po ang customer natin sa naibigay na 2 handfeed babies. So ganon din tayo na breeder, masaya kapag masaya yung mga customer natin na nag-avail sa ating mga alaga. So ito yung pangatlong cockatiel baby na i-out natin ngayon mga ka-backyard. So around 10 AM po ng umaga. So mayroon din tayong pangalawang customer na gustong mag-avail din ng handfeed. So mayroon ding pre-sakto formula sa kanyang handfeed na inavail sa atin. So ayan, napakaganda po ng kanyang ibon na na-avail. Isa po yung pearl baby cockatiel. So ayan, napaka-cute po at saka napakaganda ng forma. So ayan, kunin natin mga ka-backyard para makita nyo ng malapitan. So ayan, good na po ito for handfeed at saka hindi na po mahihirapan ng customer natin dahil medyo may mga balahibo na po siya. So dahil first time po ng customer natin, kaya ito ang binigay ko sa kanya na ibon na hindi pa masyadong bata dahil kapag masyadong bata kasi mga ka-backyard, delikado sa mga first time na gustong mag-avail ng handfeed babies. So ayan na nga mga ka-backyard, na-pick up na po ni Kuya Maxim ang pangalawang order natin ngayon. So going to Alubihid CDO po ang pangalawang order natin. So ayan mga ka-backyard, ito yung pangatlong order natin ngayon. So mayroon din siyang free na sakto formula at saka isang syringe para ready na for handfeed ang kanyang inavail sa atin na isang baby cockatiel. So ayan, gabi na po nakuha ni Sir mga ka-backyard ang kanyang order. So pinamaxim ko na lang dahil sabi niya sa akin medyo busy po siya, pwede ba daw mamaxim ko. So ayan, mabait tayo sa mga customers natin mga ka-backyard, kaya nagbook agad ako ng maxim and then madali namang nakarespondi ang mga maxim rider natin. So ayan, na ibigay ko na po sa kanya para door to door na makadating sa ating customer.
So ganito kaganda mga ka-backyard pag once nag-alaga kayo ng cockatiel. Kahit isang pares lang ang alagaan ninyo, madali po tayong maka-income dito. Dahil nga marami tayong mga customers na gustong mag-avail ng hand-feed cockatiel dahil gawin nilang pang pet sa bahay. At saka kapag adult naman is marami din tayong customer na gustong mag-avail dahil gawin nilang mga breeders. So ganito kaganda pag may cockatiel tayo na inaalagaan. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. Hindi po ako nagyayabang sa inyo sa mga nabenta kong ibon. So gusto ko lang kayong inspired na kung nag-alaga kayo ng ganitong ibon is pwede po kayong makabenta. So hindi po kayo kailangan ng malaking area. Kahit maliit lang ang area ninyo is pwede po kayong mag-alaga nito. At hindi po ito masyadong maingay sa ating mga kapitbahay. So hindi po tayo maka-istorbo sa kanila dahil hindi po maingay ang cockatiel katulad sa mga African lovebirds na malakas talaga ang kanilang huni. So ang cockatiel is simple lang po sila kapag nag-iingay. So dito na magtatapos ang video natin mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas ko pang videos patungkol sa aking mga alaga.